Simple lang, wag mo kong paalisin sa trono ng iyong puso. Baging ang mga anak mong siratok-tok. Iingatan ko sila. Gaano katindi? This is ano nyo mga kapatid, I don't want to be, alam nyo yun, yung very usual message pagdating po sa Father's Day. So I want na itong topic na ito ay magkaroon ng ibang muka pagdating po sa mga ama na narito. Kasama na po ako doon. No po? At sa mga magiging ama na narito. Amen? Kaya napaka-importante pong malaman ito. Now, tignan po natin, according to the population, no po, ng ating pong mundo, we have at least almost 4.05 billion men worldwide. Grabe, no? Napakarami. Ibig sabihin, mas marami ito kaysa sa mga bilang ng mga kababaihan. Ang kababaihan, almost 3.8 to 3.9, kung di ako nagkakamali, ayon sa datos. No po? Pinakamarami ang lalaki sa buong mundo. Hello? Sabi nung iba, pastor, hindi. Yung iba doon, hindi lalaki. Oh, nagse-celebrate nga ngayon. Gustong i-celebrate ngayong buwan na to yung Pride Month. No po? But no. Tignan po natin yung ganitong konsepto. Mga kapatid, mas marami ang kalalakihan sa buong mundo. So kung mas marami ang kababaihan, malaki ang posibilidad na mas marami ang pwedeng maging tatay. Hello? May kausap po ako? Kung mas marami ang lalaki, mas marami ang possible na maging tatay. So kung marami ang pwedeng maging tatay, bakit mas madalas, no, nararanasan po natin, we felt na parang wala ata ang presensya ng mas maraming bilang. Wala akong kausap. Why? Because every tatay in the whole world is absent to their family. Amen? No po? So kung mas marami ang possible na maging tatay, mas malaki ang pwede nilang maging impluensya. Amen? Kung mas malaki ang bilang ng mga tatay, please listen, mas malaki ang pwedeng maging impluensya ng mga tatay ngayon. Amen? Alam nyo po ba, hindi ko na lang po naisama sa datos, alam nyo po ba na mas marami po ang nagtuturo ng mga ama, hello, or mga lalaki sa buong mundo na dapat matuto kang magkaroon ng bisyo or matuto kang magkaroon ng kinaadikang bagay. So, ibig sabihin, matindi impluensya ng mga tatay. Amen. Lalo't lalo na may mga lalaki na makausap niya lang saglit, tropa niya na. Marami tayong kilalang ganyan. Makatabi niya lang sa bus, pagbaba, tropa niya na eh. Next week, kainuman niya na yon. Hindi ba? Ganong kabilis ang impluensya ng mga tatay. Ang anak ko, si Carlos, itabi mo sa mga bata, lalo na sa playground dyan sa SM, alam niya na yung mga pangalan 5 hanggang 7 bata doon. Hello? No? Kilala na rin ako nung mga bata na nakakausap niya. Kasi lagi niya sinasabi, you know, my papa is a pastor of the church. My mama is also a pastor of the church. Alam na kaagad kung sino makakausap niya. Hindi lang mga bata, pati mga matatanda na nakakausap niya. Amen. Kaya minsan nag-iingat ako dito sa anak ko. Baka mamaya, may iba akong maging aksyon, no? Dahil sa tabil ng kanyang bibig. Alam mo kung alam mo yun? Hello? Alam na ng buong madla. Amen. So that's why, napaka-impluensya ng mga tatay sa mundo. Napaka-importante ng tatay. Kaya, alam niyo po, napakaraming lalaki ngayon. Malaki ang impluensya ng tatay. Napakarami ng lalaki po ngayon ang takot magpamilya,
ang takot pumasok sa tahimik, ang takot gawin kung ano yung tama sa bawat pamilya na meron po sila. Why? Because that is their experience to their father also. Amen? Kaya napakalaking factor na dapat bilang isang ama ng tahanan, hello, you need to be a good example to your sons and daughters. Amen? Hello, nandiyan pa po ba tayo? Hello? Ito, tama-tama nandiyan ang tatay ko, yung ngingiti-ngiti siya sa akin ngayon. Yan po ang unang nagturo sa akin mag-inom. Si Mang Lando. Very good siya dyan. Kainuman niya mga tiyuhin ko. Pero ang maganda naman sa kanya, sabi niya sa akin noon, ito pa yung maganda pa para sa akin eh, no? Sabi niya sa akin, wala kang pwede makainuman kundi ako lang ah. So, kaming magkapatid, yung aking kuya, no, yung kuya ninyo ko, tsaka ako. So, pag magiinuman, paborito namin kainuman, tatay ko. Kasi ang sarap niyan lasingin. Doon lumalabas yung pera. No, lahat ng wallet sa balat. Lumalabas yung pera. No? O tara, lasingin natin si tatay ngayon. O, ano na? No? Eh, mabilis siyang lasingin eh. Masarap siyang kainuman. So, ang tatay ko ang una nagturo sa amin, no? Na ang kabilin-bilinan niya, huwag kang iinom ng serbesa. Hindi, joke lang yun. Ang kabilin-bilinan ng tatay ko, huwag kayong makikipag-inuman sa labas, sa akin lang. No? So, yun, parang, kaya yun yung halos nakasanayan namin. Kaya ako noon, wala akong ibang kaharap sa inuman, kundi ang kapatid ko at saka tatay ko. So, kung meron man nakasama ang tatay ko or kasama ang kapatid ko, so nasa loob lang kami ng bahay. Amen? So, in short, talagang tindi ng impluensya. Hello? Amen? Tagkuripot ang tatay mo, promise, dala mo rin. Amen? Alam niyo po, ang tatay ang unang nagiging imahe ng kanila pong mga anak. Dahil kanino po unang madalas nangihingi ang mga anak? Una sa tatay. At saan po binabato ni tatay? Kay nanay. Doon ka humingi sa nanay mo, wala akong pera. Amen? Kaya, kapag lumaki ang anak mo, for sure, gagayahin ka. Gagayahin ka niyan. You know that the father is the provider of the family. Tignan po natin yung historical background. Tingin po sa akin saglit. Napaka-importante po na ito. Hindi ko na lang po naisama sa slide po natin. Alam niyo po ba na sa bansang Israel, the person who manage the money of the family is not the woman. Is not the women. Hello? The person who manage the money of the family is the man. Ang mga lalaki. Why? Dahil alam nila na ang kanilang Diyos, Ama na nasa langit, is the one who provide for them. Dapat matuto ang mga lalaki na kung paano maging provider pagdating sa kanyang pamilya. Amen? Kaya, they are able to provide, pambili ng makeup ng asawa, mga girl lalo na narito. Amen? Now is your time. Kung kasama nyo, asawa nyo, good thing. Amen. Hello? Hingi ng pang makeup kasi karapat dapat lang because he is the provider of the family. Amen? Kapag ang anak humingi sa'yo bilang tatay, wag na hindi ka makakapagbigay. Mawawalan sila ng revelation na yung tatay nila na nasa langit ay able na makapag-provide para sa kanila. Amen? That is the sign of being a father. Amen? Hello? Kaya napaka-importante ng isang tatay. Hello? Ako po, na-enjoy ko ang pagkakaroon ng isang tatay dahil sa maraming mga pastor na nangalaga kay Pastor Eman. Dahil ang aking tatay naman ay hindi ko matagal na nakasama. No po, ang mga nangalaga po sa akin ay ang
karamihan mga pastor na napuntahan ko. So napaka-importante po niyan. Pero tignan niyo po itong isang datos na isa sa nagpatindig ng aking balahibo. Ano to? Ang tatay napakaliit ng porsyento sa loob ng church. Ang kids, umaabot ng 20%. Ang youth, umaabot ng 50%. Church attendees po yan, ha? Data po yan worldwide. Hello? Are you there? Gaano karami ang kids? 20%. Gaano karami ang youth? 50%. And almost 70% nakuha po ng mga young ones or mga young people. Ang mga nanay sa loob ng church is almost 25%. Amen? Hello? Amen. Ang tatay, 5%. Buhay na patotoo, turning point. Tignan nyo, ilang kaming tatay na narito. Salamat sa mga tatay na narito. Kasama ka sa 5%. Amen. Hello? This is alarming and there is a reason. Are you excited? Are you excited? Para at least, di ba, makita po natin. Alarming po yan. 5% na lang. Very endangered. No? Very endangered. Alam nyo po yung bilang na lang talaga. Kung sino yung talagang, alam nyo yun, mga tatay na mananatili. Excited po ba tayo doon? There is a reason for this alarming situation ng mga tatay, mga kapatid kong mga tatay na narito, at sa mga anak na narito, at mga asawa na narito. Amen? Because Satan's know what kind of authority ang meron ang mga lalaki o ang mga tatay. Alam ni Satanas. Hello? So there is a reason why 5% lang ang mga tatay sa loob ng church. Mukhang nakaka-curious. Amen? So ano yung reason? So let's go back to the original foundation of the reason. Tignan po natin. In Genesis chapter 1 verse 26, then God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion." Then God said, "Let us make man." Man in Hebrew word means Adam. Hello? So, let us make Adam a father of all. Ang sabi diyan, let us make Adam in our image, after our likeness. Adam means father, no po? And let them have dominion. Mga kapatid, the man was created in God's image. Hello? Are you there? Ang lalaki, created, ang mga tatay, created in God's image first. And having dominion is next. So, ibig sabihin, tignan po natin, kasi gusto ng mga lalaki, maging authoritative sila. Hello? Why? Because that is in their DNA. Kaya sa tahanan, hindi palalamang mga kalalakihan. Hindi, sa totoo lang. Sa totoo lang. Hindi papayag na lalamunin mo, hindi papayag na pangiibabawan mo, hindi papayag na, alam mo yon, magkakaroon ka ng mas mataas na pride kaysa sa kanya. Hello? Why? Because dominion is in their DNA. Created sila to have an authority. Nandiyan pa po ba tayo? Kaya hindi po natin yun pwedeng alisin because that is their image. Ang problema, mga kapatid, mga tatay, mga kalalakihan, ang problema, nababaliktad siya. Hello? Mas nauuna yung dominion kesa dun sa God's image. Kaya ang nangyayari, ganito yung expectation ng mga lalaki.
Hello? Kailangan, alam mo yun, itsura pa lang. Uy, bongga. Guhapo. Di ba? So ito yung inaakala nating image eh. So if we are created in God's image after the likeness of God, hello? So dapat ang Christ image ay dapat ganyan. Paano kung ganito? Hello? Kabaliktaran sa gustong mangyari ng imaheng nais ng Diyos para sa mga kalalakihan o sa mga katatayan. Ganito yung image na gusto mo, pero gusto ni Lord ganito. Minsan, hindi pala masamang ibaba ang pride. Why? Because our God, Jesus Christ, binaba ang pride. Iniwan ang trono ng kalangitan for us to feel His love. Amen. Mapaltan yung ganitong muka, maging ganito. Kakaibang imahe ng Christ image. Basag. Are you there? Ano? I just want to invite every father to stand up. Kahit dyan na lang po sa upuan nyo. Tayo po, mga tatay. Ayan, mga tatay po na narito. Sige po, wag po kayong mahiya. Si Manlando, yan. Tayo natin. Mga tatay na natin. At yung mga nangangalaga rin ng tupa, you can ano din. Yan, Pastor Joe, yan. You will be a father. No? Yan, mga tatay po natin. Gusto ng Diyos, mga tatay, please listen. Gusto ng Diyos na ang mga kalalakihan o mga tatay ay maging followers niya. Amen? Gusto ng Diyos na ang mga kalalakihan o mga katatayan ay maging followers niya. May pabibigay po ako sa inyo. Pakibigay sa mga tatay ang munti nating regalo. Huwag niyo po munang bubuksan, ha? Huwag niyo po munang bubuksan. Pakibigyan sila. Ayan. Huwag mo akong kalimutan, kapatid, ha? Natus di si Teng sa likod. Teng, litaw ka muna dyan, Teng. Dito ka muna. Para makita ka namin. Yan. Ayan. Huwag niyo po munang bubuksan. Bigyan mo rin ako, kapatid. Huwag mo akong kalimutan. Gusto ng Lord? Okay. Yan tayo. Gusto ng Lord? May another tatay na dumating. Listen. Dito po ang focus natin. Gusto ng Lord, ulitin ko, ang mga kalalakihan ay dapat maging followers niya. Amen? Amen. Are you there? May kausap ako. At laging dinadala ang kanilang cross. Pakibuksan. Sa mga tatay na narito, pakibuksan. Ang gusto ni Lord, ano? Ang gusto ni Lord sa mga tatay, sa mga kalalakihan, dinadala ang kanilang mga cross. Hello? Are you there? Sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Mga tatay, pagdamutan nyo na yung ating pumunting regalo. Isa symbol na gusto ng Panginoon maging followers niya. Amen. Hindi po yung panakot sa multo. Dahil wala naman pong tao na nakalagay. Or kapag merong sinasapian ng demonyo, ilagay nyo sa noo. Wala pong ganon. So it's a simple gesture. Amen. It's a simple gesture na yung mga tatay maganda maging followers ka ni Christ. Amen. Kasi alam niyo po, kapag ang mga tatay sumunod sa kalooban ng Diyos, may blessing.
Amen. Lord, I pray for this tatay na narito ngayon sa pangalan ni Jesus. Bless them. Bless them in Jesus' name. Sige po, makakaupo na po kayo mga tatay. Ang ganda. Take up your cross and follow me. Kasi alam nyo, kapag ang mga tatay sumunod sa kalooban ng Diyos, ulitin ko, may blessing. Alam nyo po kung ano yung mga blessing? You will become a blessing to your children. Kapag ang tatay sumunod sa kalooban ng Diyos, magiging pagpapala ka sa mga anak mo. Amen. Bakit? One of my example is si Carlos. Kapag nafe-feel niyang natatakot siya, pumupunta siya sa amin. Sabi niya, Mama, Papa, please pray for me. Wow! Bakit? Kasi nakikita niya. Amen? Tapos, ito pa nakakatuwa diyan kay Carlos. Pag ako yung sobrang sakit ng balakang, halimbawa, sumusumpong yung aking sciatica. Carlos, please come to Papa. Please pray for me. Papatong niya yung kamay niya dun sa aking balakang. Come out! Come out! Out in Jesus' name. Guwagan. Sabi ko, mama niya nagturo sa kanya. na laging gano'n. Kapag nagpe-pray siya, come out! Come out! Ganyan siya, in Jesus' name. Lagi siyang gano'n kung magpe-pray. Kaya ako naman, ito magpapalayas ng demonyo ito pagdating ng araw. Di ba? Hello? So magiging blessing ka sa mga anak mo. Ephesians chapter 6 verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Mga tatay, paano? Disiplinahin daw natin yung ating mga anak. Hindi po natatapos doon, i-instruct daw din natin sila doon sa instruction ni Lord. Amen? Upang sa gayon, lumaki po sila ng may banal na takot sa Diyos, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, mapababae or mapalalaki ang kanilang anak. Amen? Ang babaeng anak, pag nag-asawa yan, hahanap yan ng katulad ng sa tatay niya. Amen? Kung ano yung normal na ipinapakita natin sa mga anak natin, actually, yun yung nagiging normal sa kanya. Hello? Yun yung nagiging normal sa kanya. At kapag naging normal sa kanya, feeling niya yun yung tama. Kaya kapag mali ang ating pinapakita at itinuturo, usually, ang mga bata pahamak. Amen. Pahamak. Kaya napaka-importante na idisiplinahin po natin. Amen? Hello! May limitasyon. Alam nyo po, ang mga bata po ngayon pagdating sa digital, no po, sabi po ng mga psychologists and mga psychiatrists, and even Dr. Aminet, yung doktor po ng aming mga anak no, sa St. Luke's, siya mismo nagsabi sa amin na napakalakas ng digital cocaine sa mga kabataan ngayon, especially sa mga bata. Aged 7 years old pababa. Yan po yung pinaka-fragile moment ng mga bata. Are you there? That's why kaming mag-asawa ay nagdesisyon na ang aming anak limited lang pagdating sa digital. Why? It becomes digital cocaine for them. Ang hirap ng putulin ang sungay kapag sumobra. Sa totoo lang. Hindi naman sa pagbabawalan mo, naandun pa rin, pero lalagyan mo ng rules. Example, kay Carlos, ang lagi kong rules sa kanya, if you want to use your Kiko, you know Kiko? That is iPad. Kiko ang tawag niya sa iPad eh. If you want to use your Kiko, you need to watch at least 2 series movie of
Superbook. Ay, alam niya sagot. Superbook. Hello? I need to discipline my child. Ayoko lumaking demonyo. Ayoko rin mag-ayos sa akin. Hello? Na nakaranas muna ng pangit bago ayusin ni Lord. Kailangan pa bang dumating sa ganung punto? Wala akong kausap. Amen? So, binigyan namin ng limitation. Oh, you need to have at least 1 hour to use your Kiko. But before you use your Kiko, you need to watch at least 2 series movie of Superbook. Pag ayaw niya, no Kiko. No iPad, sorry anak. Amen? I need to instruct my child. Bakit? Kalalakihan niya. Hello? At kapag na kalakihan niya yan, magiging problema ko yan. For sure. Magiging problema naming mag-asawa. Nandiyan pa po ba tayo? Why? Because it's biblical. Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Ano yung ibibigay natin sa anak natin? Hindi instruction ng mundo. Instruction ni Lord. So, walang ibang tamang turo sa mga anak. Kasi kapag ako nagturo ng para sa akin lang, mali pa rin ako. Kailangan turuan ko ang aking anak ayon sa gusto ng Diyos sa kanya. Hindi sa kagustuhan ni Pastor Eman. Dahil delikado. Hello? Sa kagustuhan pa rin ng ating Panginoon. Kasi para maging pagpapala ko sa kanila. Amen. Hanggat maaari, kapag nasa worship, sabi ko sa kanya, pag nakikita mo nagsasayawan ng mga tao, sumayaw ka. Pag nakita mong tumataas ang mga kamay ng mga tao during the worship time, mag-worship ka. Gusto kong kalakihan niya yung kultura ng simbahan. Amen. Kasi gusto kong maging pagpapala ang aking anak. Hello? I don't want my child na ma-provoke sa matinding galit kasi bakit hindi ko siya nag-guide ng tama. Amen. Amen. And the next one, kapatid, para maging pagpapala ka, may blessing maranasan, ito yung kasunod. You will become a blessing to your what? Wife. To your wife. Hello? O yung mga kalalakihan na nandito na nagpaplano makapag-asawa, na ito na yung time para makapag-isip-isip ka. Hindi pwedeng gusto mo lang, kailangan maging blessing ka rin. Ephesians chapter 5 verse 25 to 28, husbands, love your wives as Christ loved the church. Napaka-komplikado daw. Hello? Mga lalaki, tingin po sa akin saglit, mga lalaki na narito. Sabi nila, lalo't lalo na, meron akong laging nakikita sa Facebook, pinopost niya, kapatiran natin, gustong-gusto niya nang magkaroon ng partner in life. Bahala na kayong mag-isip kung sino yan, baka narito yan. Gustong-gusto nang magkaroon ng kasintahan, gustong-gusto nang magkaroon ng asawa. So bahala na kayo kung sino yan, baka nasa paligid lang yan. Asawang-asawa na. No? Hello? Pero alam mo, I always encourage every man. You want to have a partner in life? A blessing from God? Be a blessing first. Maging pagpapala ka muna bago ka maghanap ng pagpapala. Baka mapala kita. Are you there? Amen? Nandiyan pa po ba tayo? Ang sabi dyan, husband, love your wife as Christ loved the church. Sa babae nga, napakasimple lang ng binigay na direksyon. Doon kami nang gigigil eh. Wife, submit to your husband. But hindi, love. Bakit sa lalaki binigay yung love, your wife, but hindi doon sa babae binigay yung love your husband? Bakit sa babae submit lang? Amen? Nandiyan pa po ba tayo? Ang ganda na kasunod. Tingnan nyo ha.
Hindi lang basta-basta yung pag-ibig na tinutukoy dyan. Ang gusto niya pa, yung pag-ibig na meron ka sa iyong asawa, you need to sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. In short, mga kalalakihan, yung pag-ibig sa iyong asawa, ang ganda, ang galing talaga ni Lord. Ang galing! Amen. Ikaw daw na lalaki, dapat yung asawa mo, pinaliliguan mo ng salita ng Diyos para malinis siya. Upang sa gayon, ano mangyayari? Kapag ang asawa mo humarap sa simbahan, uy, asawa yan ng pastor. Amen? Hello? Hindi po yan madali. Still, pinapractice po yan. Pinagpapatagumpayan po yan. O, mga kababaihan na narito, pag pumili na mapapangasawa, yung paliliguan ka, hindi sa kasalanan. Yung paliliguan ka sa salita ng Diyos. Amen? Kaya ang gusto ng Panginoon dyan, ang lalaki, ang tatay, dapat matured spiritually. Amen? Strong and founded by the Word. Amen? Hello? Blessing ka dapat sa iyo. Asawa, lumit pa na ito. Tingnan niyo. So that he might present the church to himself in splendor. Ibig sabihin, yabang ng lalaki dyan, for sure, no? Yabang na yabang, no? Hello? Without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. Mga lalaki, parang ayaw ng mag-asawa. Wag na nga lang. Kasi ganyan yung requirements. To be a better tatay and to be a better husband. Nandiyan pa po ba tayo? Dapat, kung gaano mo mahal yung sarili mo, mahal mo din dapat ang asawa mo kung gaano mo kamahal ang sarili mo. Grabe yan. Grabe ka na, Lord. Ang hirap niyan. Amen. But still, pinag-pepray, pinag-tatagumpayan. Hindi pa huli ang lahat. Mga lalaki, boys! Kaya natin yan. Boys, say, ahu! Ahu! O, yan, talaga naman. Girls, say, yeah! Yeah! Di ba? So you need to be a blessing to your wife. No? Or you will become a blessing to your wife. Kapag alin, kapag ikaw, alam mo, inayos at sumunod tayo sa Panginoon bilang mga tatay. It's not a typical message of a father. Kasi napaka-importante po nito. Yung mga susunod kong sasabihin, mga kapatid, promise. There is another revelation kung gaano katindi ang gagawin ng Diyos kapag ikaw lalaki or tatay tumino or umayos. Or yung mga magiging tatay sa future dito kapag naging maayos. Please listen. Are you excited? Nasa climax pa lang po tayo, papasok po tayo. Now, kapag ikaw may banal na takot sa Diyos, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ang sabi nun sa una, you will become a blessing to your children. Sa pangalawa, you will become a blessing to your wife. For the next, you will become a blessing to your generation. Matindi to, mga kapatid. Matindi to. You know King David? King David is not a king lang. Hindi lang siya hari lang. Mga kapatid, hello?
Hindi lang siya basta-bastang lalaki lang. Hello? Si King David ay isa ring ama. Pero, si King David, ang isa sa pwede po nating maging ehemplo. Mga fathers, mga kalalakihan na nandito, napakaganda po nito mga kapatid. No? David is a living legacy for every family. Bakit? In Proverbs 13 verse 22, sabi diyan, a good man leaves an inheritance to his children's children. But the sinner's wealth is laid up for the righteous. Ano sabi diyan? Kasi kung si David ang siyang sumulat ng Proverbs, yung anak niya na siyang pinagpasahan niya, no, ng ganitong revelation. Sorry, King Solomon pala. Yung anak niya, pinagpasahan niya ng ganitong revelation. In short, mga kapatid, there is something good sa mga matitinong tatay. Amen? Tignan po natin yung mga principle na meron si Haring David. David gave three things for his generation. Ano yan? Number 1, wala akong kausap. Number 1, number 2, number 3, messianic line means salvation to this generation. Yan po si Christ. Si Jesus po yung linya na yan. Isa sa ginawa ni Haring David, nagkaroon po ng preservation, lalo't lalo na sa bansang Israel. Nagkaroon din sila ng security sa lahat na gawa ng dyablo sa bansang Israel. At the same time, nagkaroon ng messianic line. Kaya ipinanganak ang tagapagligtas because of his legacy. Amen. Are you excited? Isa lang naman ang ginawa niya. Nagkaroon si David ng desire. Ano yung ginawa niyang desire? O ano yung meron siyang desire? Hello? Tatay to ha, tatay to. Mga kapatid, followers ni Christ itong isang ama na si David, simple lang, to protect his generation. Nagkaroon siya ng matinding desire. Ano yon? Ang ipagpatayo ng alin? Ng templo ang ating Diyos. Simple lang. Bakit? Nagkaroon kasi siya ng realization na natutulog siya sa napakasarap na higaan. Dahil hari ka, kailangan deserve mo na may maganda kang kingdom. Hello? And, nagkaroon ng realization, nagkaroon ng pangungusap ang Panginoon. Teka muna, ang sarap ng tulog mo, doon, sa bahay na meron ka, ang ganda-ganda ng kama mo, ang lamig ng kwarto mo. Hello? Ang lamig ng kwarto mo, ang ganda ng mga kung ano-ano man ang gamit sa bahay mo. Pero sabi ng Lord sa kanya, teka, wala akong bahay. Samantalang ikaw, na iningatan ko at prinotektahan ko, sabi ni God kay Haring David, teka, parang sumusobra ka na. Mukhang kailangan mong matuto. At mukhang kailangan mong makita na may kailangan kang gawin. Hello, mga tatay. May kailangan kang gawin para maprotektahan ko ang lahi mo. There is a incident na nangyari sa Israel. Kwento ko na lang po sa inyo. Merong isang anghel na tumapak sa isang lupa. At nung tumapak yung anghel na yun sa isang lupa, nagkaroon ng matinding salot sa bansang Israel. Hello? Bakit tumapak yung anghel na yon? Ito ba namang tatay na ito, binilangan si Lord? Nagbilang. Maraming ganyan. Nagbibilang ng nagagawa niya kay Lord. Hello?
binibilang yung binibigay niya kay Lord. Wala akong kausap. Maraming ganyan. Alam niyo po ba si Lord pala hindi natutuwa kapag binibilangan mo siya? Ayaw na ayaw niya magbibilang ka sa harap niya. Hello? Are you there? Binilangan si Lord. Nainis si Lord. Parang gusto mong sabihin na hanggang dyan lang ako sa'yo? Amen? Nagpadala ang Diyos ng anghel, bumaba sa lupa. Ano nangyari? Sinalot sila. Lahat ng binilang niya, namatay. In short, hindi nagkaroon ng bunga. Are you there? Grabing tatay ito, no? Amen? Ano ginawa ni David? Kinausap ni Nathan. Ano sabi ni Nathan? Bilhin mo yung lupa. Tayuan mo ng templo. Alam niyo po yung lupa na yon, is the same area, hello, kung saan naghandog si Abraham. Hello? At kung saan din yung area na madalas nangungusap ang Panginoon sa mga propeta. So, in short, mga kapatid, binili ng isang ama, isang hari, yung isang area. Binayaran niya. Kaya dyan pinanganak yung salitang, I don't want to give the Lord that cost me nothing. Amen. Binili niya yun. At, ito yung maganda, natuwa si Lord. Amen. Hello. And God was so blessed with the motive and intention of building a house for Him. In 2 Samuel 7:11. Amen? Tignan po natin. From the time that I appointed judges over my people Israel, and I will give you rest from all your enemies. Moreover, the Lord declares to you that the Lord will make you a house. When your days are fulfilled, and you lie down with your fathers, I will raise up your offsprings after you, who shall come from your body, and I will establish His kingdom. He shall build a house for my name. Grabe, oh. And I will establish the throne of His kingdom forever. Ang ganda ng pangako. Grabe. Amen. Ang tindi. Na kapag pala ikaw bilang isang lalaki or bilang isang tatay, sumusunod sa kalooban ng Panginoon at pinili mo, hello, na yung sense of spirituality, yung pagsunod sa kalooban niya, patuloy mong lakaran, i-establish ni Lord yung matinding pagpapala sa buhay mo. Amen? Bubuhos yung matinding pagpapala. Hindi pa tapos. Ano sabi niya? I will be to him a father, and he shall be to me a son. When he commits iniquity, I will discipline him with the rod of men, with the stripes of the sons of men, but my steadfast love will not depart from him. As I took it from Saul, whom I put away from before you, and your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever. Ang tindi ng pangako ng Diyos kay David. Sobrang laki, hindi niya matanaw, hindi kasya sa kanyang isipan. Isang ama na nangarap tayuan ng templo ang kanyang Panginoon o ang kanyang Diyos. Temple means spiritual thing to, sa kanya sa ating panahon. Are you there? Saan mo binibuild yung templo na siyang pinananahanan ng banal na espiritu sa iyong buhay? Saan? Sa iyong puso. Ano sabi ng Revelation chapter 3? Kumakatok ang Diyos sa pintuan at kung sino man ang magbubukas ng pintuan sa Kanya, siya'y malayong makakapasok. Hello, are you there? At kapag pinapasok mo siya sa iyong puso, nakaupo siya sa trono ng iyong buhay, ano pangako niya? Ibe-bless kita. Amen? Ibe-bless kita.
Ano gagawin niya? God protect David's generation because of his desire to build a house for him. Poprotektahan ka ng Diyos. Amen. Gusto niyo makita yung mga pangako, mga nangyari after the life of David? 40 years after David died, God protects Solomon for the sake of David. 4 na taon na nakalipas na matay si Haring David. Nagluko ang kanyang anak. Nagkaroon si David ng siraulong anak. Ilan ang asawa? 1,000 lang naman. Hello? Nagkaroon ng division ng bansang Israel. Nahati sa 2. Di siraulo nga. Are you there? Wala sa hulog yung anak ni David. Pero ano ginawa? Therefore the Lord said to Solomon, since this has been your practice and you have not kept my covenant and my statutes that I have commanded you, I will surely tear the kingdom from you and I will give it to your servant. Verse 12, yet hindi mo ata nakita yon. 40 years na matay si David, ang sabi niya, yet for the sake of your father, for the sake of your father David, I will not do it in your days. My God! Ang tindi! Hindi ako naiintindihan ng mga kalalakihan na narito. Mga kapatid, ganong katindi ang blessing kapag sumunod ka sa Panginoon. Pinili mo siyang paupuin sa trono ng templo ng iyong puso. Ano gagawin niya? Poprotektahan niya maging ang anak mong si Raulo. Grabe! Amen! Grabe itong anak ko si Raulo, wala sa hulog. Wag ka. Hindi lang yan sa pagiging tatay. Kasama na rin yan ang pagiging nanay. Mga kapatid, dahil sa pagmamahal ng isang ama sa Panginoon, yung si Raulong anak iningatan. Hindi tinapos ng Diyos ang pangarap niya kay David. Ang tinding pag-ibig ng isang ama na nasa langit sa anak niya after God's own heart. Hello? Simple lang. Ipagtayo mo ko ng bahay. Simple lang. Gawan mo ko ng templo. Binless kita. Iningatan kita. Lahat ng laban mo, nagtagumpay ka. Simple lang. Simple lang, wag mo kong paalisin sa trono ng iyong puso. Baging ang mga anak mong siratok-tok. Iingatan ko sila. Gaano katindi? But I will tear it out of the hand of your son. However, I will not tear away all the kingdom. But I will give one tribe to your son for the sake of David. Ang tindi ni David. Lord, gusto ko yung puso ni David. Grabe. Amen. Mga lalaki na narito, Diyos ko, Panginoon kong banal. Pag naging tatay ka, huwag kang papayag na wala kang Panginoon sa buhay at hindi susunod sa kalooban ni Lord. Are you there? Kasi imagine mo, yung buong lahi mo, poprotektahan ni Lord. Hindi pa natapos si Lord. After 40 years nang namatay si David, 58 years after, when David died, God protect King Abijam for the sake of that, David. Ito rin tong isang tuktok na anak. Kaapu-apuhan na. No? Kaapu-apuhan na. No? Isang hari na matigas ang ulo. Are you there? Si King Abijam. But for the sake of David, 58 years after, niligtas ng Panginoon ang hari na ito. 1 King 15:3-5. Hindi na isama si slide. Tingnan natin.
1 King 15, verse 3 to 5. And he walked in all the sins that his father did before him, and his heart was not wholly true to the Lord his God, as the heart of David his father. Nevertheless, for David's sake, the Lord his God gave him a lamp in Jerusalem. Si Abijam, no, nag-reign ng almost 3 years sa bansang Israel. Hindi na natili, matigas ang ulo. Pero, pinrotektahan pa rin ni Lord. Tingin po sa akin saglit. Yung anak mo, si Ratoktok, pinrotektahan ni Lord. Tingin po sa akin saglit. Alam mo ba na even yung anak niya na apo mo na, protektado pa rin ni Lord? Amen. Ganun katindi. Patay ka na, iniingatan pa rin ni Lord yung pamilya mo. Wala akong kausap. 58 years. Ilang dekada? Almost 6 decades. Hello? Wala na si David sa istorya. Yung mga anak niya na lang ang nagpapatuloy ng linyahe ng mga hari ng Israel. Napagod na ang Diyos. Hello? Mukhang kailangan ng mahintong pagpoprotekta ko dito. Kailangan na isilang ang tagapagligtas. Amen? Galing din siya sa hari eh. Hello? Imaginein mo, 58 years. Apo na yon. Hello? Niligtas ng Panginoon. Sa matinding kasalanan, iningatan pa rin. Grabe, no? Grabe. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa mga magulang dito, mga magulang na narito, please listen. Continue to serve God. For the sake of your generation. Serve God for the sake of your generation. Give your best shot for the Lord. Ito pa matindi. Matindi pa ito 300 years after David died. 300 years after David died. No? God protect Jerusalem for the sake of David pa rin. Ang tindi ni David. Amen? 300 years nang nakakalipas. Ano na si David nito? Bungo. As in, ibang history na yan. But for the sake of David, for I will defend this city to save it, for my own sake, and for the sake of my servant David. Grabe! Nakatingin ang Diyos. Saan? Hindi sa kalokohan ng bansang Israel, hindi sa kalokohan ng iyong mga anak, hindi sa kung ano-ano man mga katulongge sa nila, nakatingin si Lord doon sa pangako niya kay Haring David. Please listen. May pangako sa iyo si Lord. Hello? Ngayon nakatingin si Lord sa pangako niya sa iyo ngayon. Kaya umayos ka. Pakitingnan niyo katabi. Sabi sa katabi mo, umayos ka. May pangako si Lord. At hindi papayag ang Diyos. Hindi papayag ang Diyos na iyang pangako niyang yan ay maputol. 300 years after King David. Hallelujah. You know, 987 years after King David died. Hindi na naisama sa ano. No, hindi ko alam kung bakit hindi naisama sa screenshot. 987 years after King David died. Hello. For the sake of King David. Tingin po sa akin saglit. God save the whole world. Because of Christ, Jesus Christ. Amen. 1
millennial year after David. Nang dahil sa isang ama na nagsunod ng kanilang henerasyon. Lumabas sino? Si Kristo. Hello! Sabi niya, hindi lang Israel ang ililigtas ko for the sake of David. Ililigtas ko na buong mundo. Amen. Tignan mo yung katabi mo, bunga ng pananampalataya at pag-ibig ni David. Amen. Hello! Are you there? Isang ama na binago ang henerasyon ng matinding pag-ibig sa Diyos. Sabi niya, hindi na ako mangangamba. Ano man ang mangyari sa mga anak ko, protektado sila. Amen. Grabe. Grabe ang Diyos kong magmahal. Amen. That's why all the fathers, all the men here, Happy Father's Day.